Natutuwa ako sa mga usapan ng mga kababayan natin sa pakikihalubilo natin kasi mayroon silang term na trabahong pangmasa pero malaki ang nakita at nakakakuha ng pamilya. So, nakakatuwa kasi napaka-positibo ng mga salita na yon. At yung mga trabaho na pag-uusapan natin ngayon ay nandito sa Saskatchewan nga at ginawa ng gobyerno ng Saskatchewan para yung mga employer na medyo nahihirapan sa paghahanap ng trabaho ay makaingganyo ng mga mga workers nila kasi mga nag-aalisan sa kanilang mga stores, sa mga retail enterprise and so on. So, yun ang naging problema ngayon ng mga employers dito sa Saskatchewan. Kaya nga may pilot program ang Saskatchewan ngayon. Nabanggit ko na ito, pinahapyawan na natin pero hapyaw lang kasi noon. So pag sinabi nating pilot program, ito ay hindi pang matagalan o hindi permanente na programa ng isang lugar, ng isang probinsya dito sa Canada. At napakarami nito, iisa-isahin natin mamaya para makita ninyo na may opportunity talaga. At ito naman talaga yung malaking bahagi na makikita natin maraming pamilya dito sa Saskatchewan ang nagdala sa mga tao, mga workers at sa kanilang mga pamilya papunta dito sa Canada. At naging stream nga ito, naging pathway na naging permanent yung mga kababayan natin because of this. At sabi ko nga, isa na tayo sa naging produkto nito. Pero hindi kasi siya na-exclude noon sa programa. Noon kasi kapag sinabi natin SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program, job offer employment, ibig sabihin yun lang yung general term natin noon doon, ano? Ang pinaka-common na programa noon, Express Entry, SINP, o kaya naman employment job offer, may job offer, SINP pa rin yun. Yun yung pinaka-common. Pero ngayon ay nadagdagan na nga ng nadagdagan. So, yung pag-uusapan natin ngayon ay bahagi pa rin ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Pero makikita ninyo, ito yung common sa mga Filipino. Totoo po yun. Dahil marami sa mga kababayan natin ang nandito sa ganitong industry at tingnan natin yung kanilang mga eligibility. Baka isa na po kayo doon sa pwedeng matanggap through this program. Ano po? Sasabi po ng Saskatchewan o gobyerno ng Saskatchewan, mayroon silang tinatawag na International Skilled Worker Hard to Fill Skills Pilot. So yung eligibility po nito, una, you have at least 1 year of full-time work experience in the past 3 years in your intended occupation, 6 months or 780 hours of full-time, 30 hours plus per week, work experience in the job with the employer that has provided you the job approval letter. The work experience does not need to be consecutive work experience in either case. Sa common po ito, it is 1 year lang po ang kailangan na bubunuin ninyo. At kapag nandito na po kayo sa Saskatchewan, parang less than, no? Parang 780 hours. So, napakababa na kanilang requirement para ma-fill in yung mga trabaho na kinakailangan ngayon dito sa Saskatchewan. At medyo ilang buwan na rin po itong umuusad. I-update ko na lang po kayo, no? Isa pa sa mga requirement, have a language score at least Canadian language benchmark of CLB4. Some employers or regulators may ask for scores that are higher than CLB4. Doon po sa English exams, IELTS, usually ang hinihingi ay above 4 doon sa scoring, mga 5, 6, something like that. Pero ito, yung Canadian language benchmark, napakababa na hinihiling, no? So, CLB4, parang based lang ito, halos kapantay po ng IELTS na 4. So, hindi siya ganun talaga kahirap ipasa o yung sinasabi natin na mabigyan ng mataas na score sa point assessment grade dito sa Saskatchewan kasi yun nga, una-una, 1 year lang yung work experience, pangalawa, yung CLB 4 lang ang hinihingi. Have completed secondary school, high school, or higher education or level of education. Nomination is issued for NOC 73300, transport truck driver's wheel conditional until proof is provided to the SINP that you have received the required licensing and endorsement from Saskatchewan or government insurance ng Saskatchewan to mainly
your nomination, the type of vehicle you drive on. The job will determine the license on endorsement you will need. You must provide proof completion of mandatory entry-level training, or MELT, and that you hold a valid Class 1A license issued by SGI to drive power units and semi-trucks, and trucks with trailer or vehicles in tow where the gross vehicle weight with the towed unit exceeds 4,600 kilograms. A valid Class 2A license issued by SGI will required for all other types of transport trucks. Secondary school level. Usually, pag sinabi natin secondary school level, grade 12. Pero siguro baka po pwede na kung wala pa kayo sa tinatawag nating grade 12 system o yung bagong sistema ng education ngayon sa Pilipinas, na makatapos nga kayo ng grade 12, siguro kung meron kayong mga, subukan nyo rin, kung graduate kayo ng high school sa atin na hanggang grade 10 lang, or hindi pumasok doon sa grade 11 and 12, basta graduate kayo siguro ng mga 90s, parang ganun, or 2000, early 2000, siguro subukan nyo lang kasi may mga work experience pa naman, may iba pang pagbabasehan ng score para makapasok po kayo dito, not only education, So tingnan nyo rin po kung kayo ay truck driver sa ibang bansa, dapat meron ma-meet ninyo yung standard ng SGI, ng insurance system dito sa SGI for drivers, na kailangan ay ma-meet nyo yung classification or classification for drivers dito sa Saskatchewan, para makapag-drive po kayo dito nga sa Saskatchewan and entire Canada pagdating po ng panahon. Have an SINP approved offer for a permanent full-time job in Saskatchewan. You will need a valid SINP job offer approval letter from your employer to show your proof. Yan ang pinakamatindi, Kailangan natin ng job offer from a employer dito sa Saskatchewan na magbibigay sa inyo later on ng SINP approval para makapasok po kayo dito sa tinatawag nating hard to fill program. Well, sinasabi nila na mas madali itong programang ito kasi nga urgent yung paghahanap ng trabaho o ng mga workers dito sa Saskatchewan, lalong-lalo na sa mga retail, restaurant, and so on and so forth. So makikita natin mamaya kung ano-ano yung mga trabaho natin, iisa-isahin natin yan. Babasahin ko po yon. Pag masdan nyo pong mabuti, baka isa na po kayo sa mga nandito, Pero babasahin ko na lamang po yung mga job titles. Hindi ko na babasahin yung NOC. Bahala na po kayo maghanap doon. Madali lang naman hanapin. Para na sa ganon ay ma-passing natin, So basahin po natin isa-isa. Shippers and receivers, storekeepers and part persons, dispatchers, other technical occupations in the therapy and assessment, nurse aides, orderlies and patient associates, pharmacy, technical assistants and pharmacy assistants, other assisting occupations in support of health services, home support workers, caregivers and related occupations, hotel front desk clerks, store shelf stockers, clerks and other fillers, food and beverage servers, food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations, light duty cleaners, janitors, caretakers, and heavy-duty cleaners, general building maintenance workers and building superintendents, transport truck drivers, heavy equipment operators except crane, material handlers, construction trades helpers and laborers, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock laborers, harvesting laborers, oil and gas drilling, servicing and related laborers, metal working and forging machine operators, machining tools operators, sawmill machine operators, process control and machine operators, food, beverage and associated processing, industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers, mechanical assemblers and inspectors, industrial painters, coaters, and metal finishing process operators, laborers in metal fabrication, laborers in food, beverage, and associated product processing, other laborers in processing, manufacturing, and utilities.
So yun yung napakaraming option dito ngayon sa Saskatchewan, at ito yung mga kailangan talaga nila, hard to fill. Ibig sabihin, hard to fill, mahirap punuan kasi nga wala silang mahanap gaano ng mga workers na mga pinablish na natin, ano. So ito yung opportunity siguro para kayo ay maka-apply dito sa Saskatchewan at humanap kayo ng mga employer na sa tingin ninyo, kapag na-meet ninyo yung mga requirements na yan, ay po pwede kayong mag-apply at mabibigyan kayo syempre ng job offer from employer. Of course, they will apply for your LMIA, and then pag na-apply na kayo, bibigyan kayo ng approval ng Government of Saskatchewan, yung tinatawag nating SINP approval, and then from there on, maka-apply na po kayo for work permit and then come in here in Saskatchewan at mag-a-apply lang po kayo online. Nandun po sa hard to fill ng pilot program ng Saskatchewan. So sana po ay enough yun para ma-entice kayo na mag-apply dito sa Saskatchewan at magkita-kita po tayo dito sa Regina o kahit saan mang city dito sa Saskatchewan. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.